Good evening po ulit. Magandang gabi po. Sabi mo sa katabi mo, congratulations! Congratulations! Yan. Dahil nandito po tayo. Amen? Ang process po, napakahalaga niya. Amen. Hindi lang po siya mahalaga, napakahalaga. Yes. Sabihin niya po natin, napakahalaga. Napakahalaga. Parang hininga. Kaya niyo pong hindi huminga. Hindi po. Sino pong may talent na 5 minuto, hindi hinga. Kaya naman, pastor. Kaso, sa hospital na after. Hindi kaya, no? Yes po. So, ganun din ang ang buhay kabanalan. Kumbaga po, ang isda, nakatira siya sa nakatira ng isda? Hindi po. Tubig. So, nasa tubig po yung isda. Pag inalis mo po siya sa kanyang atmosphere, ano mangyayari? Ayun yung kanyang atmosphere, tubig, di ba? Pag inalis mo yan doon, pumipiglas-piglas pa yan. Yung ibang bata natutuwa, pero siya, hindi na siya natutuwa. Kung nagsasalita lang yun, no? Ako hindi natutuwa rin sa kalalagayan. Pero pag binalik mo na naman siya, masaya na naman siya. Tama po? So, ganun ang buhay kabanalan. So, ganun po yung ating ginagawa na to. Tayo po dati nasa atmosphere of sin. Sino po dating nasa atmosphere po tayo ng kasalanan? Yung normal lang makagawa ng mali. Tama po? Okay lang wala naman nakakita. Yun yung akala natin, di ba? Yun po yung mindset natin. Okay lang gumawa ng mali kasi lahat naman gumagawa. Di ba? Ito matindi pa. Minsan naman, okay lang maliit lang naman to kasalanan ko. Yung kay mas malala pa nga yun. Sino pong ganun dati mindset mo? Yes po. Kapit-bahay nga namin. Mas matindi pa yung ginagawang kasalanan. So, tama, ganun tayo tumingin, no? Yes po. Pero kay Lord pala, ang kasalanan ko, walang malaki, walang mali. So, kay Lord po, nakita niya ang kasalanan, ang dulo niya, kapama. Totoo po ba yan? Yes po. Sabi po ng Proverbs, na kapag po ang ating kaisipan ay mali, siyempre mali rin ang ating magiging desisyon. Meron daw mga bagay, there's a way that seems right in the mind of people. But yung dulo daw noon, ano daw yung dulo? Destruction. Kaya po, ito pong ating ginagawa, inalis po tayo ni Lord sa atmosphere of sin, atmosphere of death. Kasi ang sin, ang dulo niyan, kamatayan. At ang kamatayan, ang tinutukoy po dyan, yung eternal separation. Yes. Parang sandaling marinig no kamatayan, okay, mamatay lang pa. Pero hindi po. Pag sinabing kamatayan, eternal separation. Habang buhay na pagkawalay kay Lord. Sino naman po dito gusto mo habang buhay kasama si Lord? Amen. Hindi lang dito po, ang may maganda sa relasyon natin kay Lord. Pagkatapos po natin dito, yung buhay natin, doon naman po tayo sa presensya lalo ni Lord. Kasi dito nararamdaman natin siya, pero doon, nandun mismo tayo sa kanyang presence. Doon po walang masakit sa ulo, pamamasakit, sa bewang, sakit ang tuhod ko, sex bomb. Mas umakit na lahat, no? Pero alam niyo po ba, sa kaharian ni Lord, wala na pong hinder. Amen. Yung pinakamasarap na pamumuhay. Pero nandito tayo sa mundo, kaya kailangan nating nakibaka. Ibig sabihin, kailangan po nating daanan yung mga pagsubok sa buhay. At ang maganda naman po doon, temporary lang siya. Amen po? Amen. Kaya nga po nung nakilala natin si Lord sa buhay natin, nagpakilala po siya, tawag po din encounter. Encounter with the Lord. So, napakalaga po, kagaya ng ating lesson 1, yung invitation to intimacy. Ini-invite niyo po ba si Lord sa buhay niyo? Amen. Ang sarap mag-devotion, no? Yes po. Ini-invite mo si Lord every day of your life. Tapos every time you read the Word of God, meron po siyang binabanggit sa'yo. Yung bang yung kwento, hindi naman patungkol sa'yo, pero parang ikaw yung kinakausap. Yes. Alam niyo po, hindi lang parang yan. Para sa'yo po talaga. So, si Lord kasi buhay siya. Ang Bible ay buhay sa mga nananampalataya. Amen. Pero sa mga wala pong faith kay Lord, pag binasa nila to, nakaka-boring. At ang nakakaano ron, wala silang maintindihan. Amen? Dati po binabasa ko yung Bible, pang paantok.
Sir, grabe ka naman, sama mo naman. Kasi nga, wala pa akong relasyon kay Lord eh. Yes. Kasi nahantok ako ah. Ay, hindi ako makatulog ah. Tapos kinuha ko yung Bible sa alta, dinabasa ko. Kaya may nahantok na ako, effective. Sabi siguro ni Lord, napal ko sa ito eh. Pampatulog mo lang pala ako eh. So, nung ano ko si Lord, nakilala ko siya. Ay, hindi pala pampatulog to Lord. Sorry. Kasi po, mahalaga malinaw sa'yo na kailangan mong lumalim kay Lord. Amen. Kaya nga intimacy, ito po yung paglalim sa relasyon ko. Amen. Pag malalim ka na po kay Lord, kagaya po nating binanggit last week, yung mga gantong pagkakatawan, nagiging non-negotiable sa'yo. Tapos meron ka pang excitement. Yes. Naalala ko po yung nag-process ako, after kong encounter, ewan ko napakasaya ng puso ko. Talagang lagi akong, pagkatapos pa lang ng process, sabi ko sana next week na ulit. Ganun po ako ka-eager, to the point na may schedule ako sa trabaho, ginagawa ko, na-abstinent ko pa. Galit na galit sa akin yung manager. Nasa Jollibee po kasi ako noon. Broken shift po ba tatawag doon? Ginagawa ko, hindi ko pinapasukan yung isang shift ko. Nagagalit sa akin yung manager, ba't di ka pumasok ng pangalawang mong shift? Nag-encounter, po ako sa yung process. Ano yun? Ano po yung process po ng paglago kay Lord? Sabi sa akin, ewan ko sa'yo. Maybe yung mga tao, tingin nila sa'yo, baliw. Tingin nila sa'yo, anong mapapala mo dyan? Process. Yung nagtuturo dyan, mas bata pa sa'yo eh. Mas kaya mong pangaralan yan. Tama po ba? May ganun minsan thinking ng mga tao. Ngayon po ba, kaya may process, tuturuan tayo ni Lord maging humble. Amen. Kung gusto mong maging humble before the Lord. Amen. Ako po, kahapon, nagbiyahe po ako from dito po. 10:30 po ako umalis nun na yun, 10:30. Tapos nakarating po ako ron 2:30. Kasi alas 3 yung meeting. At tapos po ng meeting, 3 to 5. After po nun, biyahe na ng pauwi. Tinotal ko, nasa 4 na oras yung biyahe, 8. 2 oras lang yung meeting. Ano po mas mahaba, yung biyahe o meeting? Amen. Kasi po sabi ko, puyat po ako no, kasi naggawa rin po kami rito. Tapos pagkatapos po tulog ko po, konti lang din. Dami gising. Konti tulog, dami gising. Tapos medyo hindi rin maganda yung pakiramdam ng konti. Pero yung faith ko kay Lord, nakadevote eh. May po, punta pa rin ako. At na-receive ko yung kailangan ko ma-receive. Na hindi ko alam, talagang ito yung inaantay ko lang. So hanggang naka-receive ka kay Bishop, tapos nagkaroon kami ng groupings, nandun yung aking isa sa favorite din na ayl ko rin na pastor, si Pastor Phil, kung kailangan niyo si Pastor Phil. Nagkaroon kami ng groupings, pero siyang pinanggit doon na talagang nag-strike din sa akin. Sabi niya, kung saan ka mahina, yun yung palakasin mo. Simula po yung narinig ko yun, yung mga kung saan ka mahina, yung pagpukosan natin. At yung saan ka mahusay, o yung strength mo, lalo yung palakasin. Amen po. So, lahat po ng bagay ay kailangan idaan sa process. Sabi niya, kaya ako ganito ka-eager kay Lord. Magsi-60 na po siya. Dami niya nung na-accomplish po. Nakapagsalita na siya sa mga government officials, sa mga malalaking congregation. Pero sabi niya, meron akong mindset lagi na pioneering spirit. Diba pag sinabing pioneering, yung nag-uumpisa, pioneer. Pioneering spirit. Lagi kong tinitingnan, kahit ganito na edad ko, marami na akong nagawa. Lagi kong tingin, ako ay nagsisimula pa lang. Yung kung ganun, gusto mo na ganun spirit. Yung kagaya po nito, kagaya Tita Norlene, na nakasama natin sa process, ilang nanay, nagkaroon na tayo ng mga proseso, pero every time na may papagawa raw si Lord, dapat ang mindset mo, ibang bago, nagsisimula ka. Ngayon po pauwi ako. Iba yung iba yung spirit ko ng pauwi. Sobrang saya ng puso. Sabi ko, hindi sayang yung punta. Sabi ko ng mga pastor, dami nagtaka, pastor, ba't mga biyahe ka pa? May internet naman, meron naman Zoom, may Zoom naman. Sabi niya po, sabi ko po sa kanila, conviction po nila. So, ang proseso, ganun din po.
conviction po yan ni Lord. Kaya po, palakpakan mo po yung sarili mo. Si nanay may, good condition. Tawag po sa amin sa Pampanga. Very good yung pakiramdam ko. Maganda pa rin yung word eh. Very good ako, pastor. So, basta po may conviction ka ni Lord, nawawala yung dahilan. Amen. Tama po? At lahat po ng pasulong or lahat ng eager kay Lord, yan po yung dinadala ni Lord sa next level po ng kanyang buhay. Sabi nga ni Pastor Phil, 58 na ako, pero parang nagsisimula pa lang. Ibig sabihin, gagawa pa si Lord sa buhay niya ng mas malalaki pang bagay. Kung gusto mong may ma-experience ka pa sa buhay mo, yung akala mo, paulit-ulit na lang yung buhay, lalaba, magluluto, kilos, sundo sa anak. Pag paulit-ulit yung cycle, akala mo, ganun ang buhay. Hindi po. Isa po sa nakakalungkot na buhay yon na ang buhay niya, pare-pareho lang yung ikaw. Hindi po. Pag naka-Lord po tayo, marami pang gagawin sa isa. Amen. There's more in the Lord. Sabi mo sa katabi mo dyan po, there's more in the Lord. Kaya po sa ating lesson 2, ang title po nito, You Belong. Sabi mo sa ating ulit, You Belong here. You belong. You belong here. Belong tayo rito. Amen? Kaya po, pumunta rin po ako kahapon doon, kasi naranasan ko one time, hindi ako matin ng pastor's meeting. Kaya ko naman, kaso kinokondisyon ko yung sarili ko na hindi ako okay, masama parang ako. Bisa nagtitignan ko yung motor ko, ano kayong pwedeng idahilan sa motor ko? Yung gulong, o bago naman. Una kasi yung mga dahilan ko, nakakalusot eh. Pero dumating sa time, nakita ko yung picture nila, pastor's meeting, wala ako. Ang lungkot. Naramdaman yung nanay din yan na nag-minister sila sa kabanatuan. Yun, nakita ko kayo. Ayoko na, di ako papaya. Again, next time. Iba yung spirit. Iba yung... Kaya yun po yung nag-force sa akin. Punta ako hapon po. At ang maganda ron, namit natin si Bishop. Na-confirm natin yung ating baptism. Yes. Sabi ni Bishop, okay, sabi ko, Pastor, Bishop, pwede po ba akong mag-baptize? Kahit ako po ay totoy pa. Bago-bago pa lang. Sabi niya, okay yun, Kuya Edwin. Very good. Pumayag po siya. So, kino-confirm na lang natin kung sasama rin siya. In-invite ko rin po kasi siya. Hindi po, palakpangan si Lord. Privilege po makasama ating mga manap. So, yun po yung aking spirit ngayon. I belong here. At ako lang po, dalawa lang ata po kami ron. Kasi po bukod ng pastor's meeting at koinonia. Yung pastor's koinonia po kasi kasama dun yung mga trainees. Pero yung pastors, more on mga may churches po. Lahat lang na may mga outreaches. Tayo nga po sa biyaya ni Lord, by God's grace, hindi pa po tayo ordained, pero kasama na natin yung mga nandun sa level, yung mga todo kay Lord. Sabi ko sa sarili ko, nakikinig ang I belong here. At sabi naman ni Lord, you belong there. Yes. Kaya po, the more na nagpa-process ka, sinasabi mo, dinedeclare mo, kaya nating topic na Sunday, no? Everything is declaration. Yes. Nandito ka, you declare na meron kang, may gusto kong igawin sa'yo si Lord. Madali lang naman malalaman kung gusto mong may gawin sa'yo si Lord. Kung sinisiksik mo yung sarili. Amen? Meron pong kwento sa Bible, hindi ko na po babanggitin yung verse. Hindi siya, Gentile kasi siya, pero si Lord kasi, kumikilos lang siya sa mga Hudyo that time. Sabi niya, hindi, humingi ng milagro yung babae. Sabi niya, yun ngang mga aso daw, dinadampot yung mga mumu, di ba, yung mga mumu ng pagkain. So, kami rin ganon. Madapuan lang kami ng pagpapalakad ko o milagro, kagalingan sa mahal ko sa buhay. Sabi ni Jesus, hindi pa ako nakakita ng ganyang pananampalataya. Sabi niya, umuwi ka, magaling na yun. So, hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng iyong journey of faith. At sa biyaya po ni Lord, ang iyong lingkod, pag binabalikan ko po yung journey of faith ko, yun yung aking prayer lagi na maging fresh ko yan. Sabi ko,
sa loob lang ng 13 years, ganito na yung pinagdala sa akin nila. What's more, di ba? Yes. 5 years from now pa. Sabi ko sa 40 years old ko kaya, Lord, ano na kaya nagawa ko lalo pa sa'yo? Ano na kaya yung crisis niya yan? Lalo ngayon po, may ano tayo, no? Praise report, no? Yun Yes. pong nagulat ka, wow. Yes. Pagdating mo, ay wow. Di ba? Yes. So, hindi po mangyayari yan kung walang process or journey of faith. Yes. Bunga lang po ng pananampalataya. Amen. Lalaki pa po yan, bunga ng pananampalataya. Amen. Kaya po kailangan ng intimacy kay Lord para matapos natin yung process. Amen. Bigyan ko po kayo ng technique or tips. Yan. Dati nga tayo, maraming testing. May mga nakakatamad moment. Pero isa po sa aking motivation, ito po yung aking tip sa inyo, tignan nyo lagi yung becoming. Yes. Para mawala yung ating pong, tawag ko po sa sarili ko dyan, drama. So, drama na naman ako, tinatamad na naman ako. Pero, pagka pinapakita sa akin ni Lord yun, di ba ano ka, future ordained past that. Amen. Sabi ko, ito na nga Lord, oh. Naliligo na, oh. Tapos talaga, sabi ko, ramdam ko yung katamaran. Katamad ako, Lord. Pagod kasi, tapos may nararamdaman ako na ayaw akong tanggapin kasi baka magtuloy. Sabi ko, ito na nga, Lord, maliligo na. Kaya malis po ako, almost medyo late na talaga. Tapos, pas talagang pag-iingat naman po. So, tignan mo lagi yung ikaw sa future. Yes. Para hindi ka tamarin. Tignan mo lagi yung future mo para ngayon, mawala yung iyo pong dahilan sa process. Tama? Kagaya po nung nagbiyahe rin po ako, nagmumotor po ako, sabi sa akin nila, one day, kotse na yan. Amen. One day, nasa expressway ka na. Amen. Thank you, Lord. So, ganun po tayo minamotivate yun. Yes. Kaya ang tanong ko po sa inyo, may nakikita ka pa ba sa future mo? Amen. O hindi, Pastor, 16 na kasi ako, 15 na kasi ako. Sa kanila na lang yan. Di ba ganun yung, sometimes yung ang mindset mo, paretiro. Di ba? Ang mindset natin pa-retire. Pero sabi ni Pastor Phil, ako hindi. Pa-16 na ako, pero patodo pa ako. Amen. Yun po yung spirit na natanggap ko. Kaya pag uwi ko sa pioneering spirit, tatandaan ko yung word na to. Sabi ko, pag 58 na ako, sana ganyan din yung nakakaya. Or more than pa. Sabi, na-encourage siya. So, kailangan po na i-encourage mo yung sarili. Pero ito po yung bad news. Pag sarili mo lang, di mo kaya. Yes. Kaya kailangan ng tinatawag na spiritual community. Sabay-sabay nga po tayo. Spiritual community. So, hindi mo kayang lumago ng mag-isa. Kailangan mo ng community. Yes. Komunidad. Tama? So, pag may community ka, dun ka lalong lalago. Listenin po ako sa ating group chat. Pwede niyo pong sundan yan. You belong here, yeah? You belong to this process upang tayo lumago. So, kailangan mo po ng dalawa. Yan itong ating gagawin. Yan, group 1, group 2. Referee si Tita Lalim. Pwede na po. So, eto, sige. Tawagin ko si Tita Jane. Yan. Tita Jane, tayo ka rito saglit. Pwede maimbitahan ka. Ayan na, tigatlo na. Magandang labanan na to. Ay, hindi pala. Pili kayo ng gusto nyong pangbato. Pambato nyo na ba to si Ate Jane? Tita Jane? O may pambato pa kayo iba? Kailangan merong pambato. Hello, sino pong gusto nyo dyan? Sige po, Tita Leonila. Yes. So, gagawin natin, maglalaban po kayo. Pastor, anong laban yan? Magkasala kami dyan. Yan. So, sino po nakapaglaro ng charade? Yes. Charade? Yung ano ko lang. Yan, wala. I-acting mo lang, bawal magsalita, or bawal ituro. Yes. Diba, pinapahulaan, susi, ginantog mo lang. Wala. Kasi malala. So, i-acting ng katawan mo. Okay po ba yan? Yan. So, kailangan, mawalaan po ng, ang manghuhula, syempre yun nandun po. Pingpakbong kayo, pingpakbong batagan.
Mag-pick po kayong dalawa kung sino pong isang bagsak lang. 1, 2, 3, go! Yun! Ano po parang madaya po yan Sige, sabay. Isang bagsak. Isang bagsak. Bato. Okay, panalo si... Ang tanong naman, sinong gusto mong magpahula? Ikaw po o siya? Strategy rin po yun. Apo. Meron po akong mga nandito. Huhulaan niyo po Huhulaan niyo po kayo nandito I-acting niyo po yan. So, i-acting niyo po Bawal niyo po ituro yung gamit dito. Kailangan ma-acting niyo. Oo nga po, discarte niyo nga po. Ayun po yung... Apo. Okay? Halimbawa, pinapahulaan. Bola ng basketball. Ano pong gagawin niyo? Siyempre, dribble, di ba? So, kagaya ni ate, pakita niyo. Ready na po kayo? Okay? Meron po kayong 1 minute para ipahula. Game na po ba kayo? Sino po may timer dyan? Timer. Para may prize kasi to. By next week natin bibigay. By next week. So, maganda to. Ilang minutes? Ano lang po, sige, ano na lang, 30 seconds para medyo mabilis. Ito po yung papahulaan mo, Okay, malinaw? Okay. Game na po kayo? Pastor, ano yung pahulang saan lang? Opo, bawal ka magsalita. Sasend ka po. Sign lang. Sila po. Side lang po niya. Opo, side lang niya. Tapos, Mami ako naman. Opo, 1, timer start now. Bawal po magsalita. papakita sa iyo ito. I-acting nyo lang po. Sige po, acting nyo po. Prayer, 30 seconds. devotion, Bible, Hoy! Okay. Palakpakan natin. Okay. 1, 0. Ito naman si Ate Kalinila naman. Pangalawa po. Okay. Basa niyo po. 17 seconds lang yung 17 seconds. Wow. Okay. So, pakita natin sa camera para makita naman nila kayo. Yan, para sikat po kayo. Paano ba to? Yan. 1, 2, 3. Timer starts. Hula niyo po Timer starts now. Congregation, Christianat, member, Church. Sige po. 30 seconds lang po. One. Best of 3 to. Best of 3 Cell group. cell group, Ah, groupings, devotion. Ilan seconds po? 23. Worshiping God. 6, Worship 5, God. 4, 3. Worship. Okay. Palakpakan natin. Ayan. All one. maano na nila. All one, no? Tig one na. Okay. So, balik tayo kayo, no, Yan, gumaganda laban. All one. Best of 3 to, best of 3, Best of 3, Okay? Naku, hula agad to. Ba't natatapat sa inyo yung madadali? Okay. 30 seconds. Timer starts now. ayun na nga. Bawal maingay. Okay, grabe naman yun. Ang bilis na. Hindi ko po sinasadya yan, Bakit sa akin? Yan, okay. Kaya ko lang. Sige. Pag nawala naman to, all to, syempre. Wala naman sa seconds yan. Na mahalaga ron, matapos yun. Naka-answer. Ito, mahuhulaan nyo to sigurado. Okay? 30 seconds. Game na po. Timer starts now. Go. Bawal magturo, Church. Bible study. Pastor. Pastor. Okay. Palakpakin po yung mga sarili nyo. All two. Kasi pag hindi nyo nawalaan, tapos nakawala kayo, panalo pa kayo. Wala sa seconds pala. Kala na sa pabilisan. Medyo pahirapan natin ng konti yung kabila. Biro lang po. Biro lang. Ito, para magandang laban. Okay. Para pareho kayo ng, ito, medyo ma-challenge sa inyo to, Maganda tong ating pangatlo. Yan. Kinakabahan na kayo, Best of 3 lang to, Okay, ito po, nababasa niyo po. Yan. Okay. Malinaw po, Bilang po ng 30 seconds ulit. Okay. For final, all two, no? Maganda to.
Nakabasa niyo po malinaw Okay, na-check niyo po. Okay, 30 seconds, timer starts now! Woo! Sige po, sige po. Worship. Church. Yan, magandang laban to. Ano ba yan? Girl group. No. Ano? Sige, mostro mo te. Sharing God's word. Yan, tinutulungan pa kayo. Praising Lord. Yan, ilang seconds pa po? Ilang seconds pa? Worship song. Hirap talaga siya. Ayan, final na kasi. Pasensya na po, final na eh. Time's up na! Ang tamang sagot ay... Couple. Mamaya po, wait lang. Para hindi ko man ipapakita kasi almost same naman yung papawalaan natin. Apo. Para maganda yung laban. Pagka hindi niya naula, may final pa. Ayan, maganda rito. Magandang laban kasi to. Ayan, papakita ko lang po. Okay? Okay, malinaw? Apo. Hulaan po nila. Pag nahulaan to, panalo na kayo. Okay? 30 seconds. Timer starts now. Go! Bawal magturo bawal ituro po yung Leader. Okay, 30 seconds. Minister. Ministry. Minister worshiping. Wala po, wala. Wala. Care group leader. Minister group. Worship leader. Nice. Oh, time's up. All to na, ganda ng laban Walang nakahula Yung kanila po, ang pinapahula po natin doon is Couples Fellowship. Okay. Dito naman po ay Seniors Fellowship. Grabe naman si Nanay Lunila, no? Ano kaya tinuturo? Okay. Ito. Okay, final to Final. Final. Okay. Ate, ikaw. Sabay na yan. Sabay. Sabay. Para magandang laban to. Isa lang kami pastor na Sabay pag mag-most. Tingnan nyo po pareho. Tingnan nyo po. Alin po? Ayan, number 10. Sabay mag-most. Okay, malinaw Number 10 Pastor. Opo, paano nyo yan? Paano yun? Okay. Ay, bakit? Dapat Video. malalimutan. Para hindi ka magkagayahan ng most at ng ano. Okay? Pero malinaw po yung word Nabasa niyo po pareho. Okay. 30 seconds. Timer starts now. Go. Sige po, baka Pwede na po i-mostra yung ano. Couple. Care group. Church. Children ministry. Children ministry. C. C. Congregation. Okay lang po. Congregation. Group. Sharing. Church. Church. Christ. Christ. Ano ba? Okay. Medyo mahirap naman talaga. Evangelism. Pero muntik na sana Apo, alas na po. Para may manalo lang. Ito, para mabilis na tayo. Ito na po yung papaulaan natin. Madadali na natin, Ito na lang, paunahan na lang. Okay, ito po. Number 8. Okay po. 30 seconds. Timer starts now. 30 seconds. Ay, wow. Ministry. Care group. Leader. Ito po, dapat sila, para manalo sila. Sa kanila po. Church leader. Dito po kayo. Your leader. Church. Children ministry. Sige, wala nang time yan. Kailangan mahulaan lang. Leader. Praise ministry. Praise. Worship. Leader. Worship ministry. Ay, ano yun? Ayun. Chef. Salamat po, makakaupo po tayo. Nag-aakit. Nag-aakay.
Paano palakpakan po natin yung nanalo? Magaling. Nasa dila na, no? Dapat hinilan nyo. So, sino pong nag-enjoy sa palaro? So, may prize po kayo. Tatandaan ko naman po kayo. Matandaan ko po kayo. So, next week po natin ibibigay. So, you belong here. Sino po nag-enjoy ka sa process? So, napakalaga po na yung spirit mo ay ramdam mo na belong ka. Sapagkat pag di mo ramdam, ay ikaw ay aalis. Tama po? Naranasan ko pong ma-invite sa isang birthday. Ramdam ko hindi naman ako invited talaga. Pero yung may ari ng bahay, sa mga tingin sa akin, parang Crusher ka. opo, kasi na-invite lang naman ako, tapos yung tropa ko, niyaya ako. Eh, nung kakain na, may tinitignan yung kinukuha ko. Kaya kahit nausoy sa akin yung kahit mayaman lang. Sa mga tingin. Tapos maya-maya, hindi na ako nagtagal. Pero nakakain ako. Ganun pala yung pakaramdam pag di ka belong. Pero pag invited ka, may invitation ka pa, sarap kumain, Yes po. mamimili. Pero pag hindi ka invited, nakakaya. Kung di na ako sasama next time pag di ako invited. So, ramdam mo dapat sa sarili mo that you belong. So, ganun din po kay Lord. Ang paglago mo, dapat ipasok mo po sa iyong katawan, sa iyong sistema, na you belong. Para maramdaman mo po yan. So, ganun po yung, balikan ko lang po yung binanggit ni Pastor Phil, na meron kang pioneering spirit. Para ramdam mo, the more na tumatagal ka sa simbahan, the more na ikaw ay parang nagsisimula pa lang. Amen? Ako po, ganun po yung aking mindset palagi. Natapos na po yung 1 year, nandito na naman tayo sa next chapter po natin. Going to 2 years. So, ating po pag-uusapan, it's all about care group. Wow, ang ganda ng ating topic, no? Sino pong excited ka sa ating topic? So, bago po tayo magpatuloy, manalangin po tayo at humingi po tayo ng karunungan galing kay Lord. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa kaunawaan ng iyong mga salita. Lord, salamat po sa process na to. Tuturuan mo kami, Panginoon, mamuhay sa iyong kalooban. Lord, hindi po mahirap ang mga bagay na to, Panginoon, sapagkat alam namin may kinalaman to, Lord, sa paglago namin spiritual, Panginoon. May kinalaman po ito sa paglago ng aming simbahan, Panginoon. Sapagkat darating ang time, marami pong process na mangyayari. At time will come, Lord, ang mga aking pong mga kasama na to, sa mga students po namin ngayong gabi na to, sila naman po ang magtuturo, Panginoon. Sila naman po ang mag-guide, Panginoon, sa mga mag-encounter po sa mga next batch po namin, Panginoon. Kaya po, Lord, i-observe po namin yung mga matututunan namin, ma-apply po namin ito, at Lord, Christ in you, binangon ng church will never be the same again. Ito po ang aming panalangin, at Lord, sa mga nasa online din, ma-receive po nila, Panginoon, yung message mo ngayong gabi. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Care group. So, ang care group po, dating term, nasanay tayo yung word na cell group, no? Yes po. So, dito po sa Christ in you context, tawag po diyang care group. Yung word pa lang nakaka-encourage na, no? Care group. So, dito po mararamdaman mo dapat yung care. Amen? Ako po yung natutuwa pag may nagbe-birthday, pinaghahandaan talaga natin, no? At lahat naman ng nakaranas nun, tingnan nyo naman po hanggang ngayon, nagpapatuloy sila. Tama po? Meron tayo isang pamilya, nag-debut siya, no? Sila at si Ate Riana, no? Yung pamilya nila ngayon, nasa ministry lahat. So, hindi natin alam ang isang taong nakaranas ng pagmamahal kung ano yung sukli niya na ibibigay o ibabalik kay Lord. Amen? Kaya po nung ako po ay na-encounter ko si Lord, 2013, sabi ko, Lord, dahil sinave mo ako, lahat ng gagawin ko ay isang aking pong thanksgiving offering sa'yo for the rest of my life. So, kaya po yung level na ginagawa po natin is our thanksgiving to God. Kaya po sa lahat ng ginagawa nyo, no, binibigyan mo ng puso, binibigyan mo ng pagmamahal, tawag po dyan pagbabalik kay Lord. Yung buhay, pinairam po sa atin, tawag dyan regalo. Pero kung, regalo po sa atin ni Lord, pero kung paano mo daw gamitin yung buhay mo, ganun naman po yung regalo mo kay Lord. Nagbabalikan lang kayo ng regalo ni Lord. Kaya po ang buhay ay dapat po pahalagahan po natin. Sabi po rito,
care group is a small group of believers who meet once a week for the purpose of growth, growth center, and on the Word of God. That promotes, ito na po yung word na care. Meron pala siyang acronym, no? Sabi rito, yung una, yung letter C, commitment. Yan, ano pong Tagalog ng commitment? Medyo meron pong Tagalog nito, Commitment, yung pong pagtatalaga. Yan. So, yung commitment na yan, ito raw po ay isa sa pinopromote ng care group. Tama po, yung nagkakaroon ka, kaya po nang ginawa natin last Sunday, may ginagawa tayo kanya-kanya, pero yung commitment, nagbigay ka ng panahon. Ito rin po, commitment po tawag dito. Tama po, may mga kanya-kanya po tayong ginagawa sa araw-araw, pero nagtalaga ka pa rin ng iyong sarili. Tawag po dyan, commitment. Sumunod po, letter A, affection. So, pag sinabing affection, parang ganito yan. Yung mga nasa Sunday, dumadami na po tayo, no? Yes. Dati, ang daling malapitan yung gusto malapitan. Diba? Yung halos may ikutan mo sila dati para makakwento mo. Ngayon, maniwala po kayo, nagugulat na ako, nakauwi na yung iba, hindi ko nakausap si ganito, Pero lumapit naman sa akin yun. Ibig sabihin ko lang, hindi ako nagkaroon ng masyadong matagal na oras. So, bakit lumalaki na yung simbahan? Kaya po ako natutuwa ako kasi sa paglago ng simbahan, nandiyan na rin yung mga leader. Pag tinitignan ko po kayo, tutuwa po ako sa mga kalalaki, ginagather agad ni Tito Bianber, no? Ginagather niya agad yung mga lalaki. Sa mga kababayan naman, ginagather agad nila. Tita Annalyn, nila Tita Norlene, nila Nanay. So, affection po tawag. Yung nagkakaroon kayo ng relationship, ng bond sa isa't isa. Tama? To the point na yung may business, nabibilan siya ng merong may business. Tama? May pabila ako ng anak mo. So, affection po tawag. Kasi nga po, pag sinabing care group, ito po ay spiritual community na kailangan mong lumago, hindi lang po personal. Yung personal, ikaw at si Lord yan, devotion. Kaya nga po yun yung topic natin ng lesson 1, no? Kaya po sa lesson 2, care group, no man is an island. Narinig niyo na po yung kataga na yan? Pag tinagalog mo yon, walang isla walang tao sa isla. Ewan ko, ganun ako mag-isip nung elementary ako. Masyadong no? Pero ang tinutukoy pala ron, hindi kaya ng isa. Hindi mo kaya mabuhay mag-isa. Ganun din po sa paglago kay Lord. Paano ka lalago? Kaya po, huwag po kayo maniniwala pag sinabi niya, mangangaral ako ni Lord. O saan ka nag-process? Hindi, basta naramdaman ko, may liwanag kasi yon. Tapos, kinakausap ako ni Lord. Ingat po kayo sa mga ganun nagkukwento. Tapos ako, basta ramdam ko, may calling ako ni Lord. Nag-process po ba kayo? Basta, hindi ko kailangan yan. Kasi yung nag-uusap kami ni Lord, ako, lumayo po tayo sa ganun. Bakit? Wala siyang dinaan ng process. Wala siyang, sabi ni Bishop sa amin, pag walang nag-mentor sa'yo, hindi mo alam paano mag-lead. Kasi hindi ka naman nagpa-lead. Tama po? Yes. Oo man, sabi ko, kailangan merong process. So, kaya kailangan ng affection, dito kasi madedevelop yung iyong pakikipagkapwa. Yes. Marunong naman tayo makipagkapwa sa labas, pero yun ba talaga yung standard ng Bible? Pero dito, ibang klase, no? Paano kaya makitungo yung mga believers ni Lord? Gusto yung pong matutunan niya yung gabi, Yes. Paano makitungo sa mga kapwa mananampalataya? Yes. Hindi po yung sa mundo kasi, no? Uy, yung sana, lang time na kasi, May, alam mo yung yung government natin, grabe nangyayari, no? May 500 ka ba dyan? May pautang naman. Biglang kumambyo. Ganun kaya yung standard ng Bible? Uy, kamusta ka na? Namiss kita. Pero ng 200. Nakita ko sa Facebook lang po yun, Wala po rito sa pricing niya na. Tama po? So, natatawa ako nung nabasa ko yun. Pero affection, ano kaya ibig sabihin nun? Dito po makikita natin. Letter R, restoration. Nasusundan niyo po? Yes. Restoration. So, dito po, sa ginagawa natin mga care groups, naranasan natin mga care group, dito po na-develop yung restoration. Yes. Tama? Yung bang nagkukwentuhan kayo, bigla na lang may iiyak, diba? Nagkukwento siya. Maya, mabigat na pala yung kalooban niya, wala siyang mapagsabihan. So, yung affection niya, yung restoration niya nangyayari.
Tama? Sabi sa akin ni Kuya Erwin, gusto ko lang lumago. Pastor, yun ang talagang, kaya nagtutuloy ako kay Lord, gusto ko talaga lumago. Kaya maganda tong ginagawa natin, sabi niya, maganda tong mga process na to, pampalago ko. So, restoration, diyan ka lalo ma-empower na Lord. Kaya po maganda talaga, pag nasa process tayo, alisin mo yung alam mo. Ako rin po, ganun din po eh. Maniwala kayo, pag tinignan ko to, alam ko naman to eh. Pero nung inaaral ko siya, may bago na naman si Lord. Yes. So, yun po yung sabi ko, ayokong dumating sa time na mabanggit ko lagi, alam ko na yan, kaya ko na yan. So, kasi masyadong po yun, pagmamalaki kay Lord. Kaya po masarap kay Lord na meron tayong humility. Yes. So, ano pa po yung mangyayari after restoration? Yung letter E, evangelism. So, ano po yung evangelism para matutunan ni, sharing the word of God. Kaya ka magpa-process, kasi darating yung time, ikaw naman po, yung gagamitin ni Lord. Yes. Kawa naman si Pastor, no? Next cycle, ako na naman. Next cycle, ganda na naman. Kaya po, magre-raise talaga tayo ng mga leader. Yes. At si Bishop, sabi niya po sa amin, sa meeting, na kung gusto daw natin lumago ang simbahan, kailangan mag-produce ng mga leaders. Yung mga leader na yan, hindi naman po yung may position, hindi naman po yung para magmalakas yan, hindi po. Yes. Tawag po dyan, guide. Yes. Magandang term yung guide, no? Para yung mga darating ng mga mananampalataya pa, yung mga kilala kay Lord, kayo po yung gagamitin nila na magaguide. Kasi nga po, hindi kaya ni Pastor lahat. Yes. Tama? So, kaya may word na evangelism. Tuturuan po tayo dito mag-share ng word ng Lord. Paano mag-share ng life testimony. Tama? Pag nag-share ka sa tao, kailangan ma-meet mo yung needs niya. Sarap ng gano'n, no? Yung magpapasalamat sa iyo yung tao, kasi buti na lang nakilala kita. Amen. Sino kung gusto mong mabanggit sa iyo? Yes. Dahil nila na wing ko ata ni Nanay Gar. Ipapasalamat po ba kayo na share kayo? Sarap ng feeling ng gano'n, no? Ako po isa po sa prayer ko yun. Sabi ko, time will come, may mag-thank you sa'yo kasi nabago yung kanyang buhay. Yung kanyang destination. So, sabi po ng ating key text, in Acts chapter 2, verse 42, they devoted themselves to apostle teaching. Ulitin ko po yung context po nito. Si Jesus, umakit na po siya sa langit at tayo. Wala na po yung physical appearance sa earth. Tapos, ito na po yung binaba niya na yung Holy Spirit. Tama yung pinangako niya sa mga disciple. Kaya itong mga disciple niya, talagang inanoint ni Lord ng sobra. Kagaya po ng yung lingkod, wala naman pong beauty po sa akin din. Wala naman pong something sa akin. Pero yung anointing ni Lord na binigay niya, yun po yung naranasan ng mga apostol. Ang hirap naman, wala po ang position. Sasabihin ko, may meeting dito. Pupunta po ba kayo? Siyempre, hindi. Sino ka ba? Kagaya po ng sa EDSA Pantok. Napapadaan po ba kayo sa EDSA Pantok? Yes po. Di ba yung mga nagka-traffic yan, nakakulay blue? Kahit anong laki ng truck, basta gumanon niya sa truck, anong mangyayari? Anong gagawin ng truck? Sigil, di ba? Kasi men in uniform, may authority. Ayun yung kanyang anointing nang gagaling doon sa uniform. Try mo kaya Arwin. Mamaya. Ay, try mo. Anong gagawin ng truck? Dire-diretso yun. Tabi ka na agad nun, siyempre. So, yun na kasi yung authority, no? Sino ka ba? Nasabi sa'yo yung truck driver, no? Nasa sagasaan ka dyan. So, bakit wala yung anointing? Kaya po itong mga apostle na to, nung nilooban sila ng Santong Espiritu, they speak powerful. Si Pedro naman yung isda, nag-preach ang tumanggap 3,000. Bakit? Nagka-anointing na yung buhay. Sino kung gusto mo may anointing yung buhay mo? Amen. Yung every time you talk, people listen. Amen. Naranasan niyo po magsalita, walang nakikinig. Sakit na, ang hirap, no? Naranasan niyo na po may inutos ka, hindi sumunod. Kasi walang power, walang anointing. So si Jesus, hindi lang po available to sa mga disciple, pati po sa atin. Gusto niyo po ng anointing? Yes. At isa pong napakasarap na pakiramdam yun. Tama? Pag meron kang anointing ni Lord, ano po, lahat ng punta mo, may nagbabago. Amen.
Lahat ng lugar na walang pag-asa, nagkakapag-asa. Amen. Tapos yung may mga masasamang espiritu, nabubulabog. Yes. Bakit? Nandun yung anak ni Lord. Amen. O pag pumunta ka ron, lalong nag-historical yung may sakit. Hindi gumaling. So, tawag po diyan anointing. Saan po nakukuha yun? Sa process po. Ito pong care group na to, part po siya ng process. Amen. So, ito pong mga believers na to, sabi rito, they devoted themselves. So, kadali po nang ginagawa natin, tinatalaga mo yung sarili, hindi po kay pastor, hindi lang po sa process, kundi sa word ni Lord. Amen. Kasi nga po, kailangan mo lumalim sa mga salita ni Lord. Yes. Kaya po, kasi darating na tayo, may mga makakausap ka dyan, iba-iba yung belief. Minsan, dedebatehin ka pa. Ano pong gagawin mo pag may gustong magdebate sa'yo, tapos may alam ka na sa Bible? Papatulan mo ba? Hindi po. Yan, yung magandang no? Isang palatandaan na matured ka. Pero yung mature, may alam sa Bible, pinanglaban. O sige, pustahan tayo, Pag nasagot ko yan, talo ka. So, ang Bible, magkakaalam ka, pero hindi ka magyayaba. Yes. Yung kaalaman kay Lord, magkakaroon ka para lalo ka maging mababa. Yes. At pag hindi mo naman alam, tapos yung kausap mo alam niya, ano pong gagawin mo naman? Talo ako sa'yo, mas magaling ka sa akin. Ganun ba sasabihin mo? Manalo ka na. Alam mo, pag may hindi ka po alam, maging honest ka lang po. Yes. Pasensya ka na, bro, kasi hindi ko alam talaga yung sagot mo. Pero huwag ka mag-alala, malay mo sa next natin. Kasi binabago pa ako nila. So ito po yung nagagawa ng care group. Bukod sa nagkakaroon ng affection, nagkakaroon din sila ng knowledge in Bible. Kaya po, isa pa po yung malaking tulong yung pagdi-devotion at the same time yung care group. Nagbabasa ka, personal knowledge mo kay Lord, personal revelation, tapos pinapaliwanag ng leader. Ang sarap ng gano'n, ha? Pinapaliwanag ng leader mo na, yun pala yung kwento nun. Ito po, lagi ko nababasa to yung Acts 2:42 na to. They devoted themselves, nag-broke daw sila ng bread, tapos dumami yung kanilang bilang. Pero kaya pala dumami yung bilang nila kasi inanoint na sila nila. Ano yun po ba? Pag ang anointing bumaba, nagkakaroon ng multiplication. Yes. Si Pastor, pag anointing lang po ni Pastor, hindi pa rin malaki yung magagawa niya. Pero pag ang mga leader na kagaya niyo po, nilooban tayo ni Lord, binigay ni Lord yung pabor, maniwala po kayo, lalago yung simbahan natin. Amen. Dadami yung kamukha ni Lord na katuwang niya. Kaya po yung mga dumarating lalo nung Sunday, no? Sabi ka pa nga po nung first timer natin, yung Aspera family. Sabi niya, salamat po sa mainit na pagtanggap. Yes. Next week po yung dalawa pa naming anak na lalaki, kasama na po namin. So hindi natin alam, yung anointing mo, may effect siya sa tao. Amen. Yung bang yung ngiti mo pa lang pag welcome mo, may something na. Nakaka-welcome na, nanay, no? Doon na welcome si Tita Jane, Pagpasok ko pa lang, Pastor, iba na yung pakiramdam ko. So, ganun po yung tinatawag na anointing of God. Yes. So, kaya po, wag po natin babaliwalain yung care group. Ako po, productor rin po ako ng care group. Yes. Na po, bago mananampalataya dati, yung nagsasalita lang ako ng leader ko, pero hindi ko alam na de-develop na ako. Kaya po sa care group, kasi time will come, mag-handle po kayo ng mga care groups. Pag care group, kayo po yung nakikinig sa kanila. Tama? At the same time, syempre, mag-minister ka rin. Yes. At sa care group, habang kausap mo yung mga tao, pakinggan mo lang sila. At habang nakikinig ka po, mag-pray ka kay Lord. Yes. Lord, I pray na yung aking may papayo ito galing sa'yo. Ngayon po, maniwala kayo, may lalabas sa bibig mo na parang hindi ikaw. Naranasan nyo yun, nagsasalita ka ng tuloy-tuloy. Yes. Tapos ikaw ay, namamangha ka. Napayo ko yun? Ayun po, yun po yung spirit of the Lord. Pag nakikinig po ako ng preaching natin, pag pinapanood ko po ulit yun, hindi ko po nakikita yung sarili ko. Hindi nakikita ko yung word na lumalabas. Tapos alam kong hindi ako yan. Sabi ko yung spirit ni Lord, ang tindi. Lalo nung Sunday, pinapanood ko po. Ang ganda ng ginagawa nila. Pero pag anointing naman, umalis sa atin, yari na tayo dyan. Kahit anong husay mo, yung tao, tinatabangan sa'yo.
Yung ang galing-galing mo na todong-todo ka na, wala pa rin dating sa tao. Bakit wala yung anointing? Kaya po, makita po natin kung gaano kahalaga po ito. Importance of a care group. Sabi rito, care group is a avenue where we love one another. Ayan, natututunan niyo po bang magmahal dito? Yes po. Yung malasakit. Tama po? Naranasan mo na mag-care sa mga dumarating po. Tapos yung judgment, nawawala sa iyong kaisipan. Di ba madali mag-judge? Pero tinuturo sa atin ni Lord na tignan ng mga tao na may compassion. Amen. Kung ano yung pwedeng mangyari sa kanya. Sa mundo kasi, ay, bawal pa ko sa kanya. Ano yan? Masamang loob yan. Diba, baka mawalan tayo ng gamit dito. Pero, alam niyo po kay Lord, diba? Uy, ano yan? Dating ano yan? Maganda, magtuloy yan. Nakikita niyo po yung difference? Kung sa mundo rejected sila, dapat kay Lord welcome sila. Amen. Kaya nga po, sabi ng Bible, the Lord come into this world not to seek yung mga holy, yung mga banal na tao, na parito si Lord to seek and save the lost. Yun po yung mga makakasalanan. Dati po ba kayo makasalanan? Amen. Ako rin po, dati makasalanan. Ako lang po ay hinahanap lang ni Lord. At ako lang po ay naligtas. Kaya po ganun lang din gagawin natin. Seek and save the lost. Sabi po rito, importance of a care group, we love one another. This command, John chapter 11 verse 34, sabi po rito, this command occurs at least 16 times. Di ba po, naalala nyo yung laging love one another, lagi nyo mababasa yan. Love your neighbor, or yung pagmamahal, laging inuulit nila. Kasi po, yan po yung ating Panginoon. God is love. Tama po ba? Amen. At yung tao po, hindi love talaga eh, no? Hindi naman tayo kaibig-ibig. But God is love, kaya yun po yung pinaranas niya sa atin. So tayo po, bilang mga anak ni Lord, ganun din yung gagawin natin. Paramdam lang natin yung love sa tao. Ngayon, pag nireject po ang love ni Lord na galing sa atin, okay lang po yun. Ang nireject naman nila si Lord. Pero ang tao, pag naramdaman niya po yan, magtutuloy-tuloy po. Kaya po sa care group, welcome po lahat. Sa care group po, magkakaiba ng level yan, pero respect yung kanyang level. Yes. Yung hindi pa niya kaya. Kaya nga po, natutuwa po ako sa mga leader. Every time na may hinaing po kayo, ganito pala maging tatay, no? Papakinggan mo yung anak mo, may concern to anak ko. Pastor, wala pwedeng kasi hirap talaga mag-care group ng kasi busy kami. Kaya po, may good news po ako sa inyo. Ang care group natin, gagawin natin after Sunday. Amen. Masarap gabi ba yan? Kasi family din yan, di ba? Hindi po, after ng worship. Hindi nila alam, care group na yung ginagawa natin. Yes. Sino pong natutuwa sa ganong idea? Amen. So, akala niya, nilagay mo na siya sa gilid, nagkukwentuhan na kayo. Pero di niya alam, community na yun. Yes. Kaya po mag-ready po tayo this Sunday, kasi po, yun po yung ating gagawin. Sa pagkain po, siguro, assign na lang, no? Na alternate na lang. Pero ang mahalaga ron, ang goal natin, lahat ng magsisimba, ay magkaroon sila ng community na mapapakinggan sila. Ang sarap kayo ng pakiramdam na pinapakinggan siya. Yes. Tapos yung takeaways niya, yun lang po pag-uusapan, takeaways. After po no, pray, tapos kamustahan tayo sa group chat. Tapos within a week, pag may time, no, pwedeng magkape-kape tayong dalawa. Or pasyal ako sa inyo. Ganun lang. Alam niyo po, papaganin natin lahat dito sa process na to. Amen. Excited po ba kayo? Yes. Sapagkat ang gusto ni Lord, namatay si Lord para guminhawa ang buhay ng tao. Yes. Hindi po yung araw-araw, nandito ka na. Magdadala na lang ng kumot. Sa sanctuary ka na nakatira. So, yun po yung ating mindset or sistema na hindi po natin gagawin. Kung saan makakagaang sa tao, kung saan siya mas lalong lalago, doon po tayo. Amen. Amen po? So, importance of care group, sabi rito, the care group is the venue where, sumunod po, we are devoted to one another. So, dapat nagmamalasakit. Amen? Kaya po ako naniniwala, kahit di po tayo magkakasama, within a week, alam ko po nagkakamustahan kayo. Amen. Ang babae po, hindi ko pa nakamusta masyado yan, mga leader lang po na babae.
Kasi po, kayo-kayo na po yan, babae sa babae, at lalaki sa lalaki. So, dapat po nagkakaroon tayo ng ganun. At the same time, sa care group, syempre lalabas yung mga issues dyan. Alam niyo naman po yung mga issues, no? Pag medyo ramdam niyo na mabigat yung issues, diretso niyo kay pastor. Yes. Kasi marami issues dyan, no? Magbibigay pa problema, minsan family, matters, at the same time, financial. Yan, mag-ingat din po tayo dyan. Pag may mga ganung level na fight ito, no? Dapat po ma-break agad natin. Yes. Kasi baka, pautang naman, babayaran ko next week. Pero hindi ko po sinasabi na bawal yan. Yan. Kung may tinatawag kasi na beneficial, di ba? Kung may purpose naman po. So, ayoko pong i-highlight yung bagay na yan. Pero alam ko po, God give us wisdom Yes. kung paano mag-deal ng mga ganun. Yes. Yan po. So, marami pa po yan na mararanasan nyo sa care group. Kaya hindi lang po happy-happy ang care group. Yes. Kasi nga po, gine-journey ka nila. Amen. Tuturuan ka ni Lord mag-solve ng problem. Tuturuan tayo ni Lord na makipag-kapwa-tao. Ano pong meaning ng care group? Una, yung commitment. Tuturuan ka maging committed. Yung kagaya po ng process. Naka-mindset ka na every Thursday, kailangan may panahon ako rito kasi para sa akin to. Para sa anak ko to at sa next generation. Para matulungan ko rin si Pastor. Kasi po, magtutuloy po itong process natin. Affection, magkakaroon ka ng palagay sa tao. Nakikipagpalagayan na. So, sumunod, restoration, and then evangelism. Ano pa pong magagawa ng care group? Is a avenue where we serve one another. Tama po ba? Naglilingkod tayo sa isa't isa. Ako po, pag nagpipreach po ako, naglilingkod po ako kay Lord at sa inyo. Yan po yung aking trabaho. Pag ginagawa niyo naman po yung kalooban ni Lord, nagsiserve po kayo kay Lord na. Amen? Pag kayo po ay nasa pagkain, kayo yung nagsasandok, nagsiserve po kayo sa kapwa mananampalataya. Yung na-encounter po, kami halos yung mga nagsiserve sa labas, ang sarap ng pakiramdam. Kasi time will come, yung nag-serve na yan, pinag-serve na yan, sila na may magsiserve. Next encounter po, tayo naman yun nandiyan. Excited po ba kayo? Yes. Tayo naman yung magluluto, tayo maghuhugas. Yes. Si Ate Melody naman ang hayahay. Amen. Kasi grabe, nasubukan talaga siya, no? Pero saludo po ako sa ganung mga tao. Kasi ang mindset nila, hindi sila nakatingin sa tao, nakatingin sila kay Lord. Amen. So, maniwala kayo pag kay Lord ka nakatingin. Wala yung mindset na ang dami ko na nagawa, si ganito, wala pa. Ayun po yung mga madedevelop sa atin. Kay Lord po, mas marami nagagawa, mas masaya ka. Amen. Sa mundo, no? Uy, kanina pa ako, dami ko na, ako na nagugas eh. Ako na nagwalis eh. So, nagbibilang, no? Pero kay Lord, the more na marami ka nagagawa, mas lalong gusto mo ka. Amen. Sa care group po natututunan yun. May mga verse po dyan, hindi ko na po babasahin. Nakalagay naman po dyan. The care group is a venue where we teach and admonish one another. The care group is avenue where we submit to one another. Kaya po, kaya nga po yung word na talaga, committed tayo, nakatalaga tayo para sa isa't isa. Amen. Darating ang time, merong hindi okay, tutulungan mo siyang lumakas. Yes. Darating naman ang time, ikaw na nagpapalakas, may season of your life nangihina ka. Yes. Naranasan niyo po yan? Yes po. Ikaw naman po yung palalakasin. Ganun po yung gagawin natin. Kaya po, tulungan po talaga tayo rin. Amen. Ako po natutuwa pagka hindi available yung isa, okay lang po. Meron naman tayong online. Kasi baka may problema siya, di ba? May schedule siya na kailangan niya gawin. Okay lang po. May online naman. Pastor, di po ako makakarating kasi di po ako makakatulong. Okay lang po. Alam naman ni Lord yung heart niyo makatulong. Yes. So, dito na de-develop yung ating submission sa isa't isa. Yung bang yung nagkakaroon tayo ng conversation na nagkakaunawa. Amen po? Amen. Huwag po yung hindi ako makakatulong ngayon. O, ganun ba? Okay. Parang tinuldukan mo siya, no? So, dapat po, maramdaman pa rin ng tao na ikaw si Lord sa buhay niya. Amen. Paano kayo magsalita si Lord? Nagalit siya, di ba? Pag nagsalita mo si Lord, galit talaga. Hindi po. With love pa rin. Yes. Sabi ng Bible, gawin natin lahat ng bagay ng may pagmamahal. Amen? So,
sa pagko-correct sa lahat ng bagay, dapat po may pagmamahal. 2 kinds of care group. Una po, leadership care group and regular care group. Yan, papakita ko lang po sa inyo yung kaibahan niya. Yung leaders care group, ayun po yun. Yung ating ginawa last Sunday. Nagkakaroon tayo niyan para papag-usapan kung paano po ang maayos ang simbahan. Paano mapapalago ang simbahan. At yung pinag-uusapan puro, hindi kagaya ng regular care group. Amen? Kumbaga sa isang bata, yung sa leaders care group, pinag-uusapan doon yung word na mga karne. Nakain na kayong karne? Yes po. One time po, may nasa handaan kami, reunion po namin. Pagkain ko po ng karne, nalunok ko agad. Ang sakit dito. At bumara ako, parang akala ko mamatay na ako. Biglang may gumanon sa akin na kasama ko, naluwa ko naman. Yung karne pa lang, inumuya pala yun. Nalunok ko agad, madulas kasi eh. Sakit ah. Pero sa, nagets niyo po, no? Sa leaders care group, ganun yung mga pinag-uusapan. Yes. Munguyain mo talaga. Tama po? Example, pinag-usapan ng baptism. Munguyain natin yan. Ibig sabihin, paano ba mag-conduct ng baptism? Yes. Paano ba yung dapat may venue? Dapat may tarpaulin na naman tayo niyan. Dapat anong suot ng mga tao. Yun po yung mga pinag-uusapan sa leadership care group. Kung paano atakihin yung kalooban ni Lord. Paano gagawin. At sa biyaya naman po ni Lord, kagaya po nun, ang hirap gawin ng care group na hindi natin pinagpaalam. Ng baptism na hindi natin pinagpaalam. Yes. Sabi ko kay Bishop, umuwi rin ako ng Pampanga. Sabi ko, Bishop, may baptism po. Pwede na po ba ako mag-baptize? Sabi ni Bishop, okay, maganda yan. Pwede naman, sabi niya. Kaya po, tuloy po yung baptism natin. So, sabi ko, Bishop, baka available po kayo na. Pasyal po kayo. Yan. Pagre-reserve po namin kayo ng kwarto. Wala pa naman pong approval, pero, wala pa siyang confirmation. Pero pag nag-confirm naman siya, kasama si Pastor. Yes. Privilege po yan. Sinabi ko rin po kay na Pastor Willa. So, leadership care group. Pinag-uusapan paano lumago ang sila. Pero sa regular care group, ang pag-uusapan na natin yan, love of God. Yes. Ano daw po yung pag-uusapan yan? Love of God. Kamusta na siya sa pagsisimba niya? Puro more on love. Yes. More on compassion. Huwag mo siyang sisyaran doon, alam mo ba, dapat ganito yung church natin, marami tayong project. Ano mo mangyayari doon sa bagong tanggap lang kay Lord? May ambagan tayo. Ambag ka. Baka maumbag ka. Hindi siya mag-ambag, umbagin ka. So, dapat po, words are powerful and words are very crucial. Yes. Nasa pananalita mo po, kung babalik pa siya. Tama. Kaya po pag Sunday, huwag niyo po silang bibigyan ng karne. Yes. Yan. Kamusta ka na? Maganda yung word ni Pastor, no? Maganda yung word ni Lord, no? Puro ganun lang. Hayaan mo siya sa sarili niya lumago kayo. Amen. Pero sa leader, senyasan lang. Yan, alam na. No? Yes po. Walang kausap, di ba? Yes. Kasi Tita Lali, mag-picture. So, nagkakaroon na ng unawaan. Nakita niyo ba yung difference? Yes po. Kaya po yung mga dumarating sa atin, makikita niyo agad yung level nila. Kung sila ay nasa anong level. Ganon din po yung approach na ibibigay natin. Depende sa level. Ganon din naman po tayo, no? Kaya po ako nakakapagsalita na ng ganito kasi yung level nyo iba na. Lalo yung nag-encounter po. At palalim po tayo ng palalim kayo. Amen. So, basahin ko lang po. Leaders care group is care group where the disciple, the primary leaders of the church, who eventually raise leaders in their care group. Kaya po, dumarating lang tayo, papasukin talaga natin yung discipleship moment. Yes. Sayo sa gusto natin, kailangan natin pasukin yon. Kasi pag walang discipleship, walang leadership na nangyayari. Walang paglago. Parang normal lang naman po sa bayan eh. Pag hindi mo siya tinuruan maghugas, hindi mo siya, ang term nga ng mundo yan, pag hindi mo binaraso yan, lahat yung time, magbarasuhin ka yan. Diba? Pag in-spell mo yan, hindi mo binigyan ng responsibility. Time will come. Bonjing yan. O kaya tamad yan. So, ganun din sa leadership po, darating ang tayo, magkakaroon tayo ng mga responsibility. Magkakaroon tayo ng mga sacrifice
pero for the sake of the church. Diba? Yes. Tawag po rito, sakripisyo, no? Pagod po tayo, pero may time ka kay Lord. Amen. Congratulations po sa inyo. Amen. Nagkakaroon kayo ng heart of a servant. Kaya po yun po yung mga leaders nagpapadiscipleship. Kagaya ko po, ako po yung nagpapadisciple kay Bishop, kay Pastor Eric. Kaya po, basic na lang ang Pampanga sa atin. Kasi po, nagpapasubmit ako sa aking leader. So, regular care group, basahin ko lang po, care group for the disciple members, sabi rito, and about their best potential and become productive leaders and workers in the service of the Lord. So, yung mga tao, lalo mga baguhan, hindi natin alam pa yung mga potential nila. Tama? Hindi pa natin alam ano kayang kayang gawin nito. Hayaan po natin i-expose ni Lord yan. Yes. Gaya po ni Santina, yung anak niya, upo lang yun. Nag-isip kami talaga, pwede ba na? Pwede ministry dito ni Ate Santina. Pwede kaya sa Third Kids Church to. Si Ate, kasi nag-volunteer yun eh. Si Ate Rihanna, yung kapatid niya po. Kaya meron na tayong technical. So, nag-volunteer siya. Sabi niya kay mami, Ma, gusto ko pong maging photographer sa shutter, no? Shutter. Ano yung shutter? Yung nagsha-shutter. Okay. Yun pala yun, sabi niya. So, nakita naman natin yung bata, may potential din. Amen. Kung ayos to, nakakatawa. Parang DSLR yung no? Yung kanyang makakuha. Wala na ako ina-edit, upload na lang. So, yung mga tao, may mga potential. Amen. Huwag nyo lang pong pipilitin, hayaan nyo po sila. Yes. Alam mo lang, nakaupo lang yan, atin upo lang. Si Ate Heidi, no? Kinausap lang naman po ako niyan. Sabi niya, kinausap ako ni Lord Pastor, ayoko talagang kumantay, pero dinidil ako ni Lord. Naalala ko yung message natin nung Sunday na yun. Dapat ibigay mo kay Lord kasi baka cemetery yung makinabang yun. After no, kinausap ako ayaw niya pala makinabang ang cemetery. So, ang mga tao, si Lord bahala niya. Si Lord po yung kakausap niyan. Yes. Kagaya po nitong ating sanctuary, may kinausap lang si Lord. Sabi niya, Pastor, salita tayo ng salita ng expansion. Dapat may sinisimulan tayo. Oo nga, no? Simulan natin bukas. Bilis, no? Ngayon, meron na. So, yung mga tao, huwag mo siyang titignan na akala mo wala siyang nakikita. Yes. Magugulat ka na lang, sa kanya pa manggagaling yung idea ni Lord. Amen. Amen? So, kaya katuwang po tayo lahat ni Lord. Amen. Katuwang po kayo lahat ni Pastor. Sapagkat vision comes sa bawat isa po. So, nade-develop yan sa care group. Yes. Every time na nakakarinig po sila ng word, nade-develop yung faith nila. Amen. So, sabi po rito, number 4, the structure of a care group. So, number 1, intimacy. So, kasi po, meron ding proper schedule or timeline sa care group po. Ang care group po, hindi po 5 oras yan. Hindi po yan 7 oras. Ilan kayang oras? So, yung intimacy, yung ating pong worship kay Lord, kagaya ng ginawa natin kanina, may time dapat na magsisimula kayo in worship. Pwedeng hindi pagkanta, pwedeng prayer muna. Okay lang po yan, prayer. So, intimacy, maaaring 15 minutes yan. O, depende dun basta po, hindi siya ganun kahaba. Basta mahalaga, sisimulan ang gawain na merong pagpapasalamat muna. Pagpupuri. Pagkatapos po niyan, nandiyan na po yung mga nakalagay dyan. To make the long story short lang po yan, ng intimacy with God. Basta tulungan muna natin lahat nakapag-prayer. Simulan in worship, simulan in prayer. So, next po dyan, after po natin makakonect kay Lord, number 2, intimacy with the brethren. So, yun po yung icebreaker natin. Siyempre, ang hirap naman nun, diretso agad kayo sa word ni Lord. Yes. Hindi ka, kamusta muna kayo? May simpleng palaro, kagaya ng ginawa natin kanina. Tama? Nag-enjoy po ba tayo? Amen. So, nagkakaroon na ng affection sa bawat isa. Yes. So, pwede niyo pong gawin sa mga prayer group. And then, sumunod, syempre, yung inspiration. Parang ito lang pong paras natin. Pareho lang po yan. Same system, pero yung mga haba, dapat maingat po tayo. Kasi ang mga tao, may mga schedule po yan. May mga pinapahalagahan din ng schedule yan. Yes. At hindi tayo pare-pareho ng ginagawa.
So, dapat mag-stick po tayo. Sumunod po dyan yung interaction. Yan. Kaya po pag nagsasalita ang peer group leader, dapat more on yung mga tao yung nakakapagsalita. Tama? Ang leader, dapat siya yung nagtuturo ng question para makapagsalita. Conversational. Yes. Yan. Mapapansin mo naman yung pag parang may tahimik, siya yung tanongin mo Mm. para makakonect po sila. So, after po niyan, instructions. Bago maghiwa-hiwalay, ano po yung gagawin natin? Paano kaya natin ma-apply yun ng mga natutunan natin? Tignan po natin topic last week, intimacy, invitation to intimacy. Ano pong application natin na? Nag-devotion tayo. No? Ang Yes. sarap mag-devotion, no? Amen. 1 chapter a day. Tapos may mga binabanggit sa sila na Yes. talagang nakakatulong sa atin. Amen. Dinedevelop po yung pananampalataya natin. And then the last thing, intercession. Lagi po nating i-close sa panalangin lahat ng ating ginagawa. Every time we close in prayer, sinisild po natin Yes. yung mga nangyari. Amen. We sealed by the blood of Jesus and we sealed by the name of Jesus. Sa Christ yun yung po natutunan pagkatapos ng gawain, nagkakaroon tayo ng utter of praise kay Lord. Yes. To God be the glory. Ngayon lang ako nakita ng ganun church. Kasi nakakita ako ng mga churches pagkatapos talaga ng worship. Okay na, wala na. Diba? May ganun yung mga nakikita natin churches. See you next week. So yung respect pala, dapat kay Lord, mula simula hanggang doon. Amen. Sabi ko po, hindi ko pa po nabanggit pala kay Kuya Mark. Kaya ko, sasabihin ko pa kay Kuya Mark, Kuya Mark, pag-record mo nga kami ng To God Be the Glory na tutol. Para pagkatapos, mayroon talaga. Siyempre excited na. Amen. So pag-record mo nga kami, Kuya Mark, nakakalimutan ko lagi banggitin. Sana mabanggit ko mamaya. Kasi nagpa-practice sila, di ba? Nagpa-record na. Para after ng prayer, papatugtugin natin. So, ganun po ang ating pag-conduct ng prayer group. Binigay po natin to para alam nyo yung sistema. Yes. Amen? Mga highlights po na dapat natin tandaan. Hindi siya ganun kahaba. At least maximum 1 hour to 1.5. Nakapag-banding na kayo, nakakain na kayo, nakapagkwentuhan na. Yung takeaways, pwedeng sakainan na para... Yes. Basta ang pinakang objective, yung time mahalaga po. Yes. Respect the time. Then, respect the people. Tapos, respect their level. Ang pagkausap sa tao, depende sa kanyang kakayahan. Ganun po dapat. So, lahat po ng yan ay, in summation, you belong. You belong here. Paparamdam natin sa tao, pag umatin sila ng third group, paparamdam mo na hindi ka iba. Hindi lang. Gawin din po sa ating Sunday, diretso instruction na rin po tayo. Sa Sunday po natin, gagawa po tayo, kahit sa messenger na lang po, isasend ko na lang po. Yung inyo pong mga pwedeng makaanuhan, grupo yan. Meron po tayong gagawin para hindi marami kasi pag babae, nagbilog yan, no? Opo. Pero pag nagkwento pa po yan, hindi ko naman po sinasabi matagal na magkwento, oh. Pero, di-divide natin para lahat. Opo. Kasi po lahat kayo minister. Amen. Amen po, yung mga primaries natin, kayang-kaya nyo po mag-minister sa tao. Practicein po natin to. This Sunday po, gawin po natin. Kakamustahin mo lang. Kamusta ka? Ano yung natutunan mo? Tapos kung ano lang masagot niyan, gatungan mo lang. Yan. Kung hindi siya, hirap siya magsalita. Maganda nga yun. Ikaw na lang po mag-elaborate. So, ang pinakang objective, magkaroon siya ng palagay. Mabilong siya. So, yun lamang po sa mga darating po na Sunday pa po, dire-diretso pa. Sa Leaders Care Group, hindi naman po palagi, maybe baka maging ganito yung setup para po yung mga leaders din natin na may mentoran na. So, tagumpay po tayo sa lesson ko. Pero yung palapangan natin sila, hindi pala 10 lesson to, kung di ako nagkakamali, mas may klipa. Ganda, no? So, abang-abang lang po kayo kasi po hinihingi natin yung kabuuan ng process. Tapos po, tuloy-tuloy lang po tayo. Maniwala kayo sa bawat process po na pagdating nyo, sinasagot na ni Lord yung mga prayers. Amen. May mga kayang gawin si Lord sa prayer niyo po na hindi nyo sa sariling diskarte. Yun lamang pong pagde-devote mo kay Lord, ginagawa na ng Lord ng prayer. Amen. Kaya po sa bawat isa po sa atin, pwede pong tayo lahat at manalangin tayo. Let us close in prayer. We belong to our
God who created the heaven and earth. Pinarate po tayo ni Lord para maging Kanya. Pinarate po tayo ni Lord, hindi po para mapahamak. Kaya kung may mga napapahamak, dinisenyo po ang impyerno, hindi po para sa mga tao. Pinarate po ang impyerno para sa mga masasamang spirit. Pinarate po ang impyerno para sa mga hindi belong sa kingdom nila. Kaya kung may mga tao napupunta roon dahilan, pinili po nila mapunta. Kaya po tayo nagpa-process, it is our bold declaration na tayo po ay belong sa kingdom nila. Kaya po natin ginagawa to, hindi po dahil na responsibility, but this is our declaration na Lord, we belong to you, O Lord. Yes, Lord. Belong kami sa paglago, Panginoon. Belong po kami sa simbahan mo. Kaya po Lord, gagawin namin kung anong pinapagawa mo sa iyong simbahan, sapagkat pag ginagawa po namin ng mga bagay na to, Lord, nakikita mo na kami katuwang mo, Panginoon. Yes, Kami kaisa mo, Panginoon. At Lord, pag kami po yung na-develop dito, nasanay po kami dito, na-train po kami, Lord. That time will come, Lord, yung mga bagong paparating, mag-guide po namin sila, Panginoon. Dahil po naranasan namin maging ma-guide, Panginoon, mag-guide din po kami. Yes, At Lord, kapag po nag-guide ang isang tao, madidevelop siya, Panginoon. Amen. Hanggang sa dumami po ang aming katuwang sa simbahan na to, Panginoon. Yes, Lord. Pag dumami po ang katuwang, Lord, mas kaya na po ng simbahan mo. Not just by manpower, even Lord, financially breakthrough, Panginoon. Amen. Pag lumaki po ang congregation, lalaki po ang aming mga offerings, Lord, sapagat ang mga tao magbibigay ng masaya, Panginoon. Amen. Magbibigay po sila bunga ng pagpapala mo sa buhay nila, Panginoon. At ang amin pong simbahan will never be the same again. Amen. Time will come, Lord, magkakaroon kami ng magandang sanctuary, Panginoon. Yes, Lord. Magkakaroon po kami ng air-conditioned sanctuary, Amen. Panginoon. Magkakaroon po kami ng malaking parking space, Yes, Panginoon. Lord. Sapagkat, Lord, ito po'y bunga ng mga proseso na ginagawa Amen. mo sa buhay namin. Kaya po salamat po, Panginoon. Nakikita namin may maganda na pong nangyayari sa iyong simbahan. Yes, Lord. Nagkakaroon na po ng hulma, Panginoon, ang simbahan mo. Amen. Hindi lang po sa mga tao, pati sa sanctuary, Panginoon. Yes, Lord. Salamat po sa church expansion, Lord. Salamat po sa mga taong na-encourage lamang ng iyong salita. Yes. Ngayon po, Lord, minog niyo po yung heart nila. Kaya po, Lord, nagbigay po sila sa gawain na ito. Amen. At alam po namin, yung kanila pong binigay, babalik po 100-fold. Yes, Lord. Hindi namin kayang tupuin ang isang papel sa 100 times. Pero Lord, isa pong metaphor iyon, isa pong bagay na pinapakita mo sa amin ng pagpapala ay hindi rin namin masusukat. Amen. Kapag ibinuhos mo na pabalik sa amin. Panginoon. Kaya po Lord, maging generous lang po kami sa pagbibigay, not just sa resources, even sa time, Panginoon. Amen. Maging generous kami, Lord, sa mga gawain mo, magbigay kami ng panahon. Amen. Maging generous kami, Panginoon, sa pananalangin sa ibang tao, especially sa simbahan mo. Lord, maging generous kami in all aspect of our lives. Amen. Salamat po, Ama. We belong here, Panginoon. At ito po yung lagi namin declaration. Pagpalain niyo po ang mga process pa namin paparating pa, Lord. Yes, Lord. Lumago pa po kami ng lumago. Amen. At Lord, kasabay ng paglago namin, Lord, yung maturity darating sa amin. Amen. Lord, kasabay ng aming paglago, yung pamilya namin, nagkakaroon na po ng salvation. Yes, Lord. At Lord, our church and our families will never be the same. Amen. Kaya po, Panginoon, sa pansamantalang pag-iwalay, baon namin ang mga natutunan namin, Yes, Panginoon. Lord. Baon namin ang mga take-aways po namin, Panginoon, na masaya po namin, Lord, na i-meditate tonight. Amen. At sa pagtulog na po namin mamaya, bigyan niyo po kami ng payapang gabi, Panginoon. Yes, Lord. Bigyan niyo po kami, Lord, ng napakagandang umaga, Panginoon. Sapagkat ikaw po ang may hawak na aming buhay. Amen. At habang kami nakapahinga, Lord, kayo rin po bahala sa mga mahal namin sa buhay. We pray, Lord, na kayo din po ang nag-iingat sa kanila. Salamat po sa Christ in your family. Salamat po sa iyong ginagawa. We love you, we honor you, we praise you, God. This is our prayer. In the mighty name of Jesus, everyone will say, Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat po. Be sure lang po tayo at nakakauwi na po tayo para po nakapagpahinga-pahinga na po tayo. Salamat po sa pag-support sa process. Shalom po, family. Thank you po.